mga paanyaya, at bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng kapistahan ng ating ikalawang patron sa Nicolas de Tolentino, narito po ang mga sumusunod na gawain. Sa ika-31 ng Agosto, araw ng Sabado, pagkatapos ng misa sa ika-6 ng umaga, tayo po ay magkakaroon ng medical mission through the generosity of the Filipino-Chinese Chamber of the Commerce and Industry Incorporated. Sa lahat po ng gustong magpakonsulta at makatanggap ng serbisyong medikal, ay makipag-ugnayan lamang sa mga miyembro ng PSSDM at BEC. Sa ika-1 ng Setyembre, araw ng Linggo, ay magkakaroon po tayo ng motorcade sa karangalan ni San Nicolas pagkatapos ng misa sa ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po ang mga riders na sumama sa gawaing ito. Sa ika-6 ng gabi ay sisimulan ang misa nobena para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino at bilang tema sa unang araw ng nobena, San Nicolas, patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Inaanyayahan po ang lahat na dalhin ang larawan ng kanilang yumao sa buhay upang maisama sa mga panalangin at pagbabasbas. Kaugnay nito, mula ika-unang araw hanggang ika-9 ng Setyembre, ay magkakaroon ng nobina mass sa ating parokya at sa ating barangay na nasasakupan tuwing ika-6 ng gabi. Magkakaroon rin po tayo ng pag-aalay ng sobre, kalakip ang mga panalangin at hiling na siya nating iaalay sa bawat araw ng ating misa nobinaryo. Sa ika-8 ng Setyembre, araw ng Linggo, ay ang kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 at ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na mag-alay ng cake at mamon sa ating misa. Ang mga cake na ating iaalay ang siyang ating ipapahamahagi sa mga street dwellers na nasasakupan ng ating parokya. Sa ika-10 ng Setyembre, araw ng Martes, ay ang kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga at fiesta mass sa ika-6 ng gabi, na pamumunuan ng lubhang kagalang-galang Bishop Roby Gaa, Didi ng Diocese of Novaliches. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi sa gawain ng ating parokya sa buwan ng Setyembre. Pagbabatid. Ang samahan ng Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad de Manila ay malugod pong inaanyayahan ng lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen ng Soledad na may gulang ng 21 pataas na lumahok sa kanilang samahan, na may adhikaing itaguyod at ipalaganap ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Maynila. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Sister Elba Flor, Internal Chairman, o kay Brother Mark Dave Saan, External Chairman ng Cofradia, o sa mga kakilalang miyembro ng Cofradia del Nuestra Señora de la Soledad ng Maynila para sa iba pang mga detalye at impormasyon. At pagkatapos ng ating banal na misa, gawin po nating makabuluhan ang ating mga kwentuhan sa pamamagitan ng PSSDM Caritas, Misa at Mesa, na kung saan hindi na po natin kailangan pang lumabas ng parokya upang pumili ng ating mga kakanin sa umagang ito. Maraming salamat po. Susugan ko lang yung announcement. So dito po yung ating mesa. Meron pong almusal overload. Yan po ay project ng SSDM para po sa kanilang pondo. So pwede po kayong mag-take out. May drive-thru din dito. Tama ba? May drive-thru. Pwede rin pong lista. Basta babayaran nyo po bago matapos ang taong o bago matapos ang buhay nyo dito sa mundong ito. Bayaran nyo po. No? So dito po kayo mag-almusal kung at least ma-feel nyo pa po yung hardin natin dyan. Ini-encourage ko po kayo na simula sa linggo, September 1, mag-offer po ng tinapay. At ang tinapay na po yan ay papamigay natin sa mga
tao po, no? Lalo na sa mga may sakit o yung mga wala pong makain. So sa bawat misa, sa gabi po ay may pag-aalay ng tinapay, no? Kung ano man po ang maibigan ninyong tinapay. Iba pa po yung sa September 8. Yung September 8 ay para sa kay Mama Mary, yung birthday ni Mama Mary. Kaya mga special cakes po, no? Special na tinapay naman yung ialay nyo. Hindi ko po ubusin yon. Ipapimigay din po natin yon, ha? So sana po makiisa kayo sa gawaing ito bilang pasasalamat sa mga biyaya na atin pong natatanggap. Update lang po, matagal ko na po itong nababanggit, yung etong area natin na ito. Yan po yung plano dapat na i-second floor at i-rooftop para mayroong space ang parokya dahil ito lang po talaga ang lupa ng simbahan. Ito po ay nirerentahan pa po sa City Hall. So lupa po ito ng City Hall. Kaya kung ano man ang gagawin dito, kailangan pa po dumaan sa City Council. Kailangan gumawa ng resolution. Sumulat na po tayo, kaya lang dahil sa nangyayaring hindi pagkakaintindihan ng konseho, hindi ko alam kung kailan maaaprubahan yung resolution natin. Pero sana po makarating sa kanila na maaprubahan na para makapagsimula rin tayo ng mga fundraising kung paano po itataguyod yung pagpapagawa po dito sa gilid ng simbahan. May mga nagpa-party po dito sa gilid, no, para magamit ng mga miyembro ng organization natin kasi sadyang masikip po dito sa ating lugar, no, dito sa parokya. So malaking tulong din, no, sa mga meetings, sa mga activities ng ating pong simbahan. So, kung sino man po, no, sana makarating sa City Hall. Huwag na kayong mag-away-away dyan. Kung gusto nyo lang namang maglingkod lang kayo. Ayusin nyo lang ng tama, gawin nyo ng tama. Yun naman yun. Okay? Sige po. Salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, City Hall tuloy na sabi ko. Ulit. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.